Hello, sound check, mic 2 sound. Hello, sound check, mic. Okay, tayo po yung magsimula na po sa ating gawain sa hapon. Ang bawat isa po ay inasahan na handa na po tayo. At meron po tayong pag-aawitan, ang Bible reading, and then of course ang preaching po. No? Still about pagiging mapagpasalamat sa Panginoon. Tawagin po natin si Brother Jules para po maglilid sa atin sa mga pag-aawitan. Brother Jules? Magandang hapon po sa ating lahat, no. Ako pinapasalamat sa Panginoon sa panibagong taon, opportunity maglingkod sa Panginoon, no, sa pamamagitan po ng pagpapaawit po sa kanya at sa inyo po. So, ang tayo po ngayon ay nahaharap sa panibagong taon po, no. May mga siguro hindi tayo sure kung ano mangyayari sa mga darating na araw, mga linggo, mga buwan, pero pwede po natin pagkatiwalaan ng Panginoon sa kanyang mga salita. At yun po yung ang ating magiging tema sa mga awitin po natin ngayong hapon po na ito. Ating pong awitin ng song number 279 sa English po. How firm a foundation, ye saints of the Lord, is laid for your faith in His excellent word. What more can He say than to you He had said, to you for refuge to Jesus of fled. Fear not, I am with thee, oh, be not dismayed, for I am thy God. I will still give thee aid, I'll strengthen thee, help thee, and cause thee to stand, upheld by my gracious omnipotent hand. When through the deep waters I call thee to go, the rivers of sorrow shall not overflow, for I will be with thee, thy trials to bless, and sanctify to thee thy deepest distress. When through fiery trials thy pathway shall lie, my grace all sufficient shall be thy supply. The flame shall not hurt thee, I only design thy dross to consume, and thy gold to refine. Tayo po ay tumayo po para paghanda sa ating pong opening prayer po ni Brother Jason po. Sige po, fifth stanza po natin. The soul that Jesus had leaned for repose, that soul, though all hell should endeavor to, I'll never know, never know, never forsake. 'Say. 'Amen. 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 'A
Sige po, pray po tayo. Lord, salamat po muli sa pagkakataon na pinagkatiwala niyo po sa amin para po papurihan kayo sa hapon na ito. We pray, Lord, na tulungan niyo po kami na makapag-focus at nawa, Lord, sa taon na ito ay mabigyan namin kayo ng kaluguran. Salamat po, Lord, sa sacrifice na ginawa sa amin ng Panginoong Hesus na hanggang ngayon po ay kami po ay nakakalapit sa inyong trono para sumamba. Dapit po namin sa inyo ang lahat na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Opo na po tayo. Para naman po sa ating pangalawang awit, ating pong awitin ng song number 195 sa English po ito. Naglo-loading lang po yung video po. Wait lang po natin. Sing them over again to me, wonderful words of life. Let me more of their beauty see, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Christ the Blessed One gives to all wonderful words of life. Sinner, list to the loving call, wonderful words of life. All so freely given, wooing us to heaven. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Sweetly echo the gospel call, wonderful words of life. Offer pardon and peace to all, wonderful words of life. Jesus, holy Savior, sanctify forever. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Bible reading na tayo. Kaya lang, nag-a-assign sa atin, nasa ospital. Wala bang na-assign si Brad? Okay, well, naalala niyo ba yung huling binasa natin? Nasa Leviticus na tayo, di ba? Okay, sige. Sign natin po. Sino nakakaalala ng... tapos na tayo sa... hindi natin natanong si ano. Siguro 18, Leviticus 18. Tama po ba? 18. Kasi last na binasa natin about the blood, Sige po, basahin po natin ng Leviticus chapter 18. Ang Leviticus po ay merong 27 chapters. So, malapit na rin, tapos itong aklat na to. At ito po ay katatapos lang po iligtas ng Panginoon yung mga Israelites
So ngayon tinuturuan niya sila kung paano lumapit sa Kanya. Ano? Kasi ang purpose ng Panginoon sa pagligtas sa kanila, para po sila ay sumamba sa Panginoon. Sila po yung makasalanang bansa. Hindi sila pwedeng lumapit sa Panginoon ng diretsyo, kaya meron pong mga gagawin. Merong tabernakulo, may priesthood, may mga batas, ukol po dyan. So basahin po natin ang Leviticus 18, tuwing kamakalawa po at saka sa huling verse ay samahan po ninyo ako. Okay? Simulan ko na po sa verse number 1. Po ang sabi ng salita ng Panginoon, Leviticus 18. At nagsalita ang Panginoon kay Moises na sinasabi, magsalita ka ng ganito sa mga anak ni Israel, ako ang Panginoon ninyong Diyos. Huwag ninyong gagawin ang gaya ng ginagawa sa lupain ng Ehipto na inyong tinirahan. At huwag din ninyong gagawin ang gaya ng ginagawa nila sa lupain ng Canaan na nagdadalhan ko sa inyo. Huwag kayong lalakad ng ayon sa mga alituntunin nila. Gagawin ninyo ang aking mga tuntunin at tutuparin ninyo ang aking mga batas at lalakaran ninyo ang mga iyon. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. Tutuparin nga ninyo ang aking mga alituntunin at mga batas, na kapag tinupad ng isang tao, siya ay mabubuhay. Ako ang Panginoon. Huwag lalapit ang sino man sa inyo, kanino mang kanyang malapit na kamag-anak, upang litaw ang kahubaran. Ako ang Panginoon. Huwag mong ililitaw ang kahubaran ng iyong ama, na siyang kahubaran ng iyong ina. Siya iyong ina, huwag mong ililitaw ang kanyang kahubaran. Ang kahubaran ng asawa ng iyong mga ama ay huwag mong ililitaw. Iyon ay kahubaran ng iyong ama. Huwag mong ililitaw ang kahubaran ng iyong kapatid na babae na anak ng iyong ama o anak ng iyong ina, maging ipinanganak sa sariling tahanan o sa ibang bayan. Huwag mong ililitaw ang kahubaran ng anak ng babae ng iyong anak na lalaki o ng anak na babae ng iyong anak na babae, sapagkat ang kahubaran nila ay kahubaran mo rin. Huwag mong ililitaw ang kahubaran ng anak na babae ng asawa ng iyong ama, na anak ng iyong ama, siya'y kapatid mo. Huwag mong ililitaw ang kahubaran ng kapatid na babae ng iyong ama, siya'y malapit na kamag-anak ng iyong ama. Huwag mong ililitaw ang kahubaran ng kapatid ng babae ng iyong ina, sapagkat siya'y malapit na kamag-anak ng iyong ina. Huwag mong ililitaw ang kahubaran ng kapatid na lalaki ng iyong ama. Sa makatuwid ay huwag kang sisiping sa asawa niya, siya'y iyong tiya. Huwag mong ililitaw ang kahubaran ng iyong manugang na babae, siya'y asawa ng iyong anak. Ang kahubaran niya ay huwag mong ililitaw. Huwag mong ililitaw ang kahubaran ng asawa ng iyong kapatid na lalaki, siya ay kahubaran ng iyong kapatid na lalaki. Huwag mong lilitaw ang kahubaran ng isang babae at ang kanyang anak na babae. Huwag mong papakisamahan ng anak na babae ng kanyang anak na lalaki o ang anak na babae ng kanyang anak na babae, upang lumitaw ang kanyang kahubaran. Sila'y malapit na kamag-anak. Ito ay masama. Hindi mo maaaring maging asawa ang iyong hipag upang maging kaagaw ng kanyang kapatid na babae na iyong ililitaw ang kahubaran niya. Huwag mabubuhay pa ang kanyang kapatid. At huwag kang sisiping sa isang babae upang ilitaw ang kahubaran niya habang siya ay nasa karumihan ng pagdiregla. Huwag kang sisiping sa asawa ng iyong kapwa at dungisan ng iyong sariling kasama niya. Huwag kang magbibigay ng iyong anak upang italaga iyon sa apoy kay Molek, ni huwag mong lalapastanganin ang pangalan ng iyong Diyos. Ako ang Panginoon. Huwag kang sisiping sa lalaki na gaya ng pagsiping mo sa babae. Ito ay karumal-dumal. At huwag kang sisiping sa anumang hayop upang dungisan mo ang iyong sariling kasama nito, ni ang babae ay huwag ibibigay ang sarili upang makisiping ng hayop. Ito ay mahalay na pagkatalik. Huwag din yung dungisan ng inyong sarili sa alinman sa mga bagay na ito, sapagkat sa lahat ng mga ito ay dinungisan ng mga bansang aking palalayasin sa harap ninyo ang kanilang mga sarili. At nadungisan ng lupain, kaya't aking dadalawin ang kanyang kasamaan at isinusuka ng lupain ang mga naninirahan doon. Subalit inyong tutuparin ang aking mga tuntunin at ang aking mga batas, at huwag ninyong gagawin ng alinman sa mga karumal-dumal na ito.
maging ang mga katutubo o ang mga dayuhan na naninirahang kasama ninyo. Ang mga tao sa lupain na nauna sa inyo ay gumawa ng lahat ng mga karumal-dumal na mga ito, at ang lupain ay nadungisan. Makaisuka rin kayo ng lupa kapag dinungisan ninyo ito, gaya ng pagsuka nito sa bansang nauna sa inyo. Sapagkat sino mang gumawa ng alinman sa mga karumal-dumal na ito, ang mga taong gumagawa ng mga iyon ay ititiwalag sa kanilang bayan. Panghuli po, kaya iningatan ninyo ang aking bilin na huwag gawin ang alinman sa mga karumal-dumal na kaugaliang ito na ginagawa ng mga nauna sa inyo. At huwag ninyong dungisan ang inyong sarili sa mga ito. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. So nakita natin na ang utos ng Panginoon sa kanyang bayan ay hindi lang patungkol sa pagsamba, mga ganyan, kundi patungkol din sa buhay pampamilya. Nakita natin dito, yung ilang beses nating binasa, no, huwag kang, ano ba yung sinabi ron? Huwag mong ililitaw ang kahubaran. Yun po ay isang way of saying na gagawa ka ng immoralidad, ano? Makisiping sa kamag-anak. Pinagbawal po ng Panginoon yan. At mag-isip kayo, ba't kaya din sabi ito ng Panginoon? Kung titingnan niyo po, nagsimula yung ating chapter sa reminder, huwag niyong gayahin yung mga iniwanan yung mga Egyptians, huwag niyo rin gayahin yung mga daratnan yung mga Canaanites kasi papunta sila sa Promised Land. In other words, itong mga bagay na binanggit na to, na pinagbabawal ng Panginoon, ay sinasabi ng Lord sa kanila, huwag kayong gumaya sa mga taong hindi kilala ang Panginoon. At ito po ay pattern sa atin. May mga utos minsan sa Bible, ano? Ba't kaya inutos ito? Kagaya sa balbas, di ba? Bawal ititrim yung balbas ng mga Israelites, ano? May certain cut na pwede sa kanila. Ba't kaya ganun? Hindi natin masyado maintindihan. Pero ito pattern nito. Kasi yun ang ginagawa ng mga tao sa daratnan nila o sa iniwan nila. So, ang main point dito ay parang sa New Testament, no? Huwag tayong gumaya sa sanlibutan. Minsan nakakalimutan na natin yun na merong example sa Bible ng mga taong namuhay kagaya ng mga unbeliever at hindi naging maganda ang wakas nila. Yung mga Israelites. Ano? Tayo naman, minsan ginagaya natin ang kaisipan ng sanlibutan, ginagawa nila, pero meron tayong example sa Bible. Alam na natin mangyayari. Alam natin mangyayari kapag namuhay tayo, kahit na people of God tayo, kagaya po ng mga unbelievers, magalit po ang Panginoon sa atin. So, ilan din po sa mga sinabi ng Panginoon dito ay patungkol sa bawal yung lalaki, siping sa lalaki. Nakita nyo, nakalagay naman dyan. Tinawag ng Panginoon na karumal-dumal yan. No? So, meron tayong mga instructions sa Panginoon at isa po sa pwede natin matutunan dito na kapag sa Panginoon ka na, hindi lang siya concern sa mga ginagawa mo patungkol sa pagsamba, pagpunta sa church, ministry. Concern din siya sa iyong relasyon sa pamilya mo. Ano? So, pati iyon ay saklaw ng kapangyarihan ng Diyos sa atin bilang mga tinubos. Meron siyang karapatan na sabihin sa atin kung ano ang tama o mali sapagkat siya po ang lumikha sa atin, siya rin ang manunubos natin. No? Okay, sige po, tayo po dadako ngayon sa ating pagkakaloob. Meron po tayong pagkakataon na magkaloob sa Panginoon para sa kanyang gawain. I guess, tumayo po tayong lahat. Ano? Takin po si Brother Jules. Tayo po ay tumayo pong lahat para po sa ating gawain ng pagkakaloob at si Brother Mosi pa para sa ating panalangin. Ang Diyos na may papurihan, Anak, Espiritong Banal, ang mga tao nilalang at ng buong kalangitan. Let's pray po. Lord, maraming salamat po sa araw to na kaming lahat po ay nakadalo. Patuloy niyo po kami ingatan ngayong araw, Lord.
Also, pinag-pray ko po, Lord, ang preaching po para mamaya sana maging blessing po ito lahat. Lord, nilalapit ko po ang offering na ibibigay ngayon, Lord. Sana po lahat po ito magamit para sa kalooban nyo at sa ikapapuri nyo. Ito po ang dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. You may seek for treasure rare. You may search for gold or silver. Fortune and fame are the wealth of this world. There's a treasure greater still, only one can fulfill. It's a treasure of Jesus, my Lord. Jesus, you are the treasure, treasure of my heart. I'm amazed at your beauty and all that you are. My everything, the song I sing, my sun, moon, and stars. Jesus, you are the treasure, treasure of my heart. At the end of what we know, when we see our loving Savior, treasures of earth will all vanish away. Heaven's glories we will share, nothing else will compare to the treasure of Jesus, my Lord. Jesus, you are
Magandang hapon po sa ating lahat at ako po ay substitute muna kay Brother Josie at patuloy po natin siyang ipanalangin kanilang family, si Baby Hope, syempre pati yung doktor na tumitingin sa kanya, ang karunungan, maging ang encouragement sa pamilya pong ito. Po. At bago po tayo magpatuloy, tayo po mag-pray muna. Let's pray. Aming Diyos na dakila sa lahat, kami po Panginoon ay lubos na nagpapasalamat sa iyo sa mga pagpapala niyo po sa amin na pinakita at amin po itong napakinggan din kanina sa ilang mga kapatiran. Napakabuti mo Panginoon sa bawat isa po sa amin. Kaya tulungan niyo po kami na patuloy na luwalhatiin ka sa aming pong kalagitnaan ngayon sa aming pong pag-aaral ng iyong salita. Ito po aming panalangin sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Meron pong isang kilalang Bible commentator. Siguro ilan sa inyo, kung kayo ay nag-aaral ng Bible, siguro nagamit niyo itong commentary na ito. At ito po ay commentary na merong 6 volumes sa buong Bible. At ang pangalan po ng nagsulat ng commentary po na ito ay si Matthew Henry. Si Matthew Henry. At si Matthew Henry, alam niyo po ba, siya ay nagko-comment siya sa Bible. Kilala siya dito. Nagko-comment siya sa Bible using Bible din. So yun yung kanya pong ginagawa. At alam niyo po ba, meron pong pagkakataon sa kanyang buhay, siya po ay nanakawan. At alam niyo po ba, hindi lang siya nanakawan. Siya din ay sinaktan pa nang nagnakaw po sa kanya. Pero alam niyo po ba, yung mga panahon na yan, yung mga oras na yan, ay may kita natin sa kung babasahin natin diary niya. Alam niyo po ba, siya ay nagpapasalamat sa Panginoon. Sa nangyari, isipin niyo nag-aaral kayo ng salita ng Diyos, sinisikap niyo saliksikin ng salita ng Diyos, hindi suddenly mangyayari sa inyo yan. Parang taliwas naman, parang sisikap ka kilalanin ng Panginoon, tapos paintulutan ng Panginoon mangyari sa iyo yung bagay na yan. Pero alam niyo po ba, naging magandang response po ni Matthew Henry. Sabi niya, nakapasalamat siya sa Panginoon. Una, dahil sabi niya, hindi pa daw siya nananakawan bago mangyari yan sa kanya. At pangalawa, kahit na kinuha nila yung wallet ko, siyempre English yun, ito Tagalog. Kahit kinuha daw yung wallet niya, hindi naman daw siya pinatay, hindi naman kinuha yung buhay niya. Pangatlo, kahit na kinuha nila lahat, sabi niya, kinuha nila lahat ng pera ko, hindi naman marami. Hindi naman marami pera niya. Kaya mas maganda, konti lang pera natin sana. At pang-apat, alam niyo po ba, sabi niya, ako'y nagpapasalamat dahil ako ang ninakawan. Ako ang ninakawan at hindi ako ang gumawa ng pagnanakaw. Isipin niyo yun. Parang kung tayo, isipin natin, mas maganda siguro ako na lang magnakaw kaysa ako nanakawan. Pero hindi kanya isip ni Matthew Henry. Nagpapasalamat siya sa Panginoon dahil siya ang ninakawan. Siya ang ginawa ng masama at hindi siya ang gumawa ng masama sa iba. Alam niyo po, minsan na-express natin yung ating pong gratitude, yung ating pong pagpapasalamat. Kapag tayo po ay mataas yung emosyon natin sa kasayahan, tayo masaya, walang problema. O minsan dahil sa kasaganaan sa buhay, ang mga ito po ay hindi naman masama. Pero kung ito po ang pinakadahilan lang, pinagmumulan lang ng ating pong pasasalamat, ay hindi pa natin lubos na naintindihan talaga ang buhay Kristiyano pagdating sa area po na ito. Dahil bilang mga mananampalataya, mayroon na tayong bagong perspective sa buhay. At kabilang dito, kung paano ba natin pinapahayag ang ating pong pasasalamat. Ito po ang ating tema sa hapon pong ito. Ang biblical na pasasalamat, maba kasi ang pasasalamat ayon sa Biblia. Biblical na lang. Kunyari, Tagalog yan. Ang biblical na pasasalamat ay hindi lamang emosyonal, kundi spiritual. Ang biblical na pasasalamat
biblical gratitude is not merely emotional but spiritual. No? Ang biblical na pasalamat ay hindi lamang emosyonal kundi spiritual. So ang title po natin ay ang Kristiyanong pasasalamat, no? Christian gratitude. So nawa ang ating pong pasalamat ay hindi po nakabase sa ating mga pangsariling pananaw lamang, no? Since tayo po ay mga mananampalataya na, kundi ito po ay nakabase. Paano ba sinasabi ng ano bang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol po dito? So meron po tayong pag-aaralan na isang tao sa Biblia, ano? Pag-usapan natin po ang buhay pasasalamat. Pagdating sa pasalamat, kilala itong tao na ito, no? Ang buhay po ni David, ano? Si David. Dahil sa mga pagkilos po ng Diyos sa kanyang buhay, ano? Punong-puno siya ng gratitude, pagpapasalamat. Ano mababasa niyo yan sa inyo pong kapag kayo po ay nagbabasa ng Bible? Ano mababasa niyo yan sa historical books and also sa poetic books, ano? O kaya sa Book of Psalms, napakarami. So we all know that David is a man after God's own heart, di ba? Pero bakit ba siya tinawag na a man after God's own heart? Kung titingnan po natin sa aklat po ng mga gawa, Book of Acts, chapter 13, verse 22. Sabi po dito, nang siya'y alisin niya, si David ay ginawang hari nila, referring to King Saul. So, nung inalis, si David ang kapalit. Sa kanyang patotoo ay sinabi niya tungkol sa kanya, natagpuan ko si David, na anak ni Jesse, na isang lalaking kinalulugdan ng aking puso. Bakit? Kasi sabi niya dyan, nagkagawa ng buong kalooban ko. So si David po ay hindi perpekto, pero ginagawa niya yung palaging kalooban ng Panginoon. Siyempre nagkakamali siya, pero sinisikap niya gawin talaga ang kalooban ng Panginoon sa kanyang buhay. At dahil sa mga bagay na yan, si David po ay marunong, ibig sabihin, siya po ay mayroong malalim na pagtitiwala, malalim na pananampalataya sa Diyos. So maraming kwento sa buhay ni David, isipin niyo lang ang kwento sikat na sikat, David and Goliath, sa 1 Samuel 17. Sabi po dito, 1 Samuel 17:37, sinabi ni David kay Haring Saul, ang Panginoon na nagligtas sa akin sa mga kuko ng leon at ng oso ay siyang magliligtas sa akin sa kamay ng Filisteyong ito. Ibig sabihin, he is anticipating God's deliverance, At may tiwala siya sa Panginoon. Doon yung pananampalataya niya. Pangalawa, si David po ay may malalim na pag-ibig sa salita ng Diyos, God's law. Halos kalahati po ng aklat po ng mga awit. Halos kalahati, siguro mga 74, ganyan. Nakalimutan ko na eh. Halos kalahati ng Book of Psalms. Si David po ang sumulat niyan. At kanyang sinabi mula sa pinakamahabang psalm, ano ba yung pinakamahabang psalm? Psalm 119, So mapatungkol yun sa salita ng Diyos. Sabi po niya sa verse 27 ng Psalm 119, ipinaunawa mo sa akin ang daan ng mga panuntunan mo at aking bubulay-bulayin ang kahangahangang magawa mo. Ang kaluluwa ko ay natutunaw dahil sa kalungkutan, palakasin mo ako ayon sa iyong salita. So mahal niya ang salita ng Diyos. Dahil dito nanggagaling ang kanyang patuloy na pagpapasakop sa kalooban ng Panginoon. Naunawaan niya ang pagsunod nito. Ay meron ding kaakibat na pagpapala mula sa Diyos. Hindi lamang yan, kundi isang malaking bahagi sa buhay po ni David. Bakit siya tinawag na lalaking kinalulugdan ng puso ng Diyos? Ay dahil ang buhay po ni David ay tunay na nagpapasalamat sa Diyos. Kasama po yan, nagpapasalamat talaga siya sa Diyos. He always expressed this gratitude to God. At ang mga katotohanan ng spiritual na ito, ang magiging focus po natin ngayon pong hapon. Ano ba ang halimbawa ng biblical gratitude sa buhay po ni David? Unang katotohanan po nating makikita sa kanya pong buhay, pasasalamat na nakasentro sa Panginoon. Yung gratitude na yan, nakasentro sa Panginoon. Meron siyang puso na mapagpasalamat. At ito po ay nakasentro sa Panginoon. Sabi po sa Psalm 9,
verse 1. Titingnan lang po natin yung mga aklat ng mga ilan sa mga aklat ng mga awit, pero sa mga sulat ni David, focus na tayo sa mga sulat niya. Marami pong patungkol sa gratitude, pasasalamat sa Book of Psalms. Pero tingnan lang natin mga specific na sulat po ni David, Psalm 9:1, Sabi niya po dito, ako'y magpapasalamat sa kanino? Sa Panginoon ng buong puso ko. Ganyan din sa Psalm 30 verse 12. Tayo po ay tutulungan po tayo ni Brother Lance sa paghanap ng mga talata. Psalm 30 verse 12. Tapos mamaya Psalm 138 verse 1. Psalm 30 verse 12. O Panginoon kong Diyos, ako'y magpapasalamat sa iyo magpakailanman. Titingnan niyo po dito na lagi nakasentro sa Panginoon. 138 verse 1. Ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Panginoon. Verse 2, ako yuyukod paharap sa iyong banal na templo at magpapasalamat sa iyong pangalan. Dahil sa iyong tapat na pag-ibig at katapatan. So ang Diyos ang pinaka-sentro ng ating pasasalamat. Yan ang ating point A. Ang Diyos ang pinaka-sentro ng ating pasasalamat. Paulit-ulit na pinapahayag po ni David ang kanyang pasasalamat sa Diyos. Kung ating pong susubaybayan ang kanyang buhay panalangin, mapapansin po natin ang gratitude sa kanya. Palagi nga nakakonekta po yung gratitude niya doon sa pangalan ng Diyos. At dahil din sa katotohanan pong ito, hinihikayat po ni David ang iba na pasalamatan ng Panginoon. Magpasalamat kayo na nakasentro din sa Panginoon. Na ang ultimate object ng ating pasasalamat ay ang Diyos at hindi lang sa kung sino man o mga pangyayari na mukhang parang mga nagkataon lang. May kita natin na sa pagdiriwang po ng pagbabalik po ng Ark of the Covenant, pinili po ni David si Asaph at ang kanyang mga kapatid upang magpasalamat sa Panginoon sa 1 Chronicles chapter 16 verse 7. 1 Chronicles chapter 16 verse 7. Nang araw na iyon ay unang iniutos ni David na ang pagpapasalamat ay awitin sa Panginoon sa pamamagitan ni Asaph at kanyang mga kapatid. Verse 8, o kayo'y magpasalamat sa Panginoon. Tumawag kayo sa kanyang pangalan, ipakilala nyo sa mga bayan ang kanyang mga gawa. So ang pampublikong expression ng gratitude na ito ay nagsisilbing patotoo sa kadakilaan po ng Diyos. At upang patuloy na ipahayag ang mga gawa ng Diyos sa kanilang mga buhay. Hindi lamang yan, nikayat po ni David ang lahat na magpuri sa Panginoon, nang may pasasalamat. Kasama yung pagpuri sa Panginoon, laging kasamang pasasalamat sa Psalm 30. Psalm 30 verse 4. Psalm 30 verse 4. Magsiawit kayo ng papuri sa Panginoon, kayong kanyang mga banal, at magpasalamat kayo sa kanyang banal na pangalan. Sapagkat ang kanyang galit ay sandali lamang at ang kanyang paglingap ay panghabang buhay. Ito ay hinikayat ni David maging sa konteksto po ng worship. Hindi lang dyan, kundi sa konteksto po ng worship. Psalm 100. Sulat po ito ni David. Psalm 100. Sabi po sa verse 1, sumigaw kayo na may kagalakan sa Panginoon, lahat na mga lupain. Pagdeklara po ito ng lahat ng bayan. Sa sovereign rule po ng Diyos. Sabi niya, maglingkod kayo sa Panginoon na may kagalakan. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Kilalanin ninyo na ang Panginoon ay Diyos. Siya ang lumalang sa atin at tayo sa kanya, tayo kanyang bayan at mga tupa ng kanyang pastulan. At ang pag-anyaya po sa pag-worship sa Diyos ni David, merong kasamang pasasalamat. Verse 4, magsipasok kayo sa kanyang mga pintuan na may pagpapasalamat. At ang kanyang mga bulwagang na may pagpupuri, magpasalamat kayo sa kanya at purihin nyo ang pangalan niya, sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. So bahagi ng ating pong pananambahan sa Panginoon ay ang pagpapasalamat po sa Kanya. So, hindi naman sa lahat ng services natin merong testimony time. Pero bahagi po ng ating worship sa Panginoon ay ang
gratitude sa ating puso, sa ating buhay. Papasalamat tayo sa Kanya. Kung mapapansin nyo, laging nagsisimula ang ating pong service. We start our service with praise and thanksgiving. Siguro kung hindi lahat, karamihan sa atin. Papansin natin yung call to worship. Na pinapangunahan lagi ni Pastor Abet sa ating worship service. Upang ipaalala po sa atin sa mga dahilan o katotohanan ng spiritual. Bakit dapat nating sambahin ng Diyos? Bakit kailangan natin sambahin ng Diyos? Hindi magbabasa tayo ng talata dito. Dahil ito po ay paanyaya upang papurihan at pasalamatan natin ng sama-sama ang ating pong Diyos. Para sa part po ito ng pagsamba po natin sa Kanya. Kung sama-sama po tayo magpuri sa Kanya, pasalamatan natin Siya sa ating kalagitnaan dahil ito po ay bahagi ng ating pong pananambahan. Maraming dahilan bakit tayo dapat magpasalamat sa Diyos. Pero alam niyo po ba, isa sa mga dahilan ay dahil sa kung sino Siya. Dahil sa kung sino Siya na nagtuturo sa atin sa Kanya pong mga katangian. Ang ating pasasalamat, point B, ay nakaugat sa katangian ng Diyos. Nature ng Diyos. So, attributes ng Diyos. Ang Kanya pong katapatan, ang Kanya pong kabutihan sa ating pong buhay. So, tingnan po natin. Una, ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Tingnan po natin sa Psalm 9. Psalm 9. Dito tayo siguro mag-focus. Marami pa iba pero siguro dito lang para hindi tayo masyado matagal. Sabi po ni David, ako'y magpapasalamat sa Panginoon ng buong puso ko. Aking sasabihin sa lahat ng kahanga-hangang mga gawa mo. Ako'y magagalak at magsasaya sa iyo o kataas-taasan. Talks about preeminence. Ako'y aawit ng papuri sa pangalan mo. Dahil ang Diyos po Siya po ay makapangyarihan. Siya pinakamataas sa lahat. Pangalawa, ang Diyos po ay matuwid. Tingnan po natin sa verse 4. Parehas lang sa Psalm 9. Ang Diyos po ay matuwid. Sabi po sa verse 4, sapagkat iyong pinanatili ang matuwid na usapin ko, ikaw ay naggagawad ng matuwid na hatol habang nakaupo sa trono. Ang Diyos po ay matuwid. Ang paghatol niya ay matuwid. Kung naranasan natin yung mga ibang paghahatol, maybe siguro sa bansang Pilipinas. Minsan may mga hindi masyadong matuwid, pero ang Diyos po ay perpektong matuwid, At hindi lamang po yan, ang Diyos po ay eternal, Siya po ay magpakailanman. Sabi po sa verse 7, ngunit nakaupong hari magpakailanman ang Panginoon, At tinatag niya ang kanyang trono para sa paghatol, So, ang Diyos po ay eternal. Pang-apat, ang Diyos ay parang subordinate ito sa number 2. Ang Diyos ay matuwid. Siya po ay naghahatol ng may katuwiran. Sa verse 8, mababasa po natin yan. At susunod po, ang Diyos ay, siya po ay trustworthy. Siya po ay mapagkakatiwalaan. Ang Diyos po ay tunay na maaasahan. Kaya tayo nagtitiwala sa Panginoon, kaya tayo nanalangin. Sabi po sa verse 9, ang muog para sa naapi ay ang Panginoon, isang buog sa magugulong panahon. At silang nakakilala ng iyong pangalan ay magtitiwala sa iyo sapagkat ikaw, O Panginoon, ay hindi nagpabaya sa mga naghahanap sa iyo. Hindi lamang po yan, ang Diyos po ay maawain. Ang Diyos po ay mahabagin. Siya po ay merciful. Sabi po sa verse 13, O Panginoon, kahabagan mo ako mula sa kanila na napopoot sa akin. At tinitiis ko'y masdan mo. Dahil ay nagtitiwala si David sa kanya at hinihiling niya ang bagay na ito. Bakit? Kasi dahil sa nature ng Diyos na siya po ay mahabagin, siya po ay maawain. At ang Diyos po ang pinaka-pinagmumulan ng kanyang pong kalakasan. Marami pa siguro, di na natin titingnan yung iba. Ang pasasalamat ni David, yung gratitude po ni David ay hindi lang nakadepende sa kung gaano kaganda ang buhay, kundi lahat po yan nakabase, nakaugat sa kung sino ang Diyos sa kanya pong buhay. Na kahit pa sa kabila ng suliranin niya, krisis niya, kalungkutan,
Ang pasasalamat po ni David ay palaging nakasentro sa kung sino ang kanyang Panginoon. Ano? Sa kanya pong buhay. Konting application. Ano? Saan nakadepende po ang ating pasasalamat sa buhay? Kapag magaan lang ba ang buhay? Ano? Walang mabigat na problema. Walang traffic sa kalsada. Walang kalungkutan. Sa mga panahon lang ba ng kasaganahan? Dahil sa mga oras na ito, ay napakadaling magpasalamat sa Panginoon. Mataas ang ating emosyon na pasalamat. Ano? Dahil sa ating kagalakan. Nawa ang Diyos ang maging pinakasentro ng ating pasalamat. Ano? Maging sa kabila ng kabigatan sa ating kalalagayan sa buhay. Dahil kilala natin siya. Kilala mo siya. At ang kanyang mga katangian na sa iyo'y nagpapaalala na pasalamatan siya. Nawa sa Diyos nakasentro ang ating pasalamat at hindi sa ating mga sarili. Maging sa pampublikong pagpapahayag ng pasalamat sa Panginoon. Siguro magandang i-check natin ang ating mga puso. Pag-isipan nating mabuti. Bago tayo public testimony, pasasalamat sa Panginoon. Bago tayo magpatotoo sa harapan dahil baka tayo po ay matempt ng ating pong madayang puso. At ang ating pasalamat ay hindi na nakasentro sa Diyos, kundi sa ating pong mga sarili. Ano ang ginawa ng Diyos base sa kanyang katangian? Na ito po ay nagtutulak po kay David na sa pagpapasalamat. Isa pang halimbawa ng biblical gratitude ay ito pang ating pangalawa at huling puntos. Pasasalamat sa pagkilos ng Diyos sa lahat ng panahon. Pasasalamat sa pagkilos ng Diyos hindi lang sa mga lumipas, kundi sa lahat po ng panahon. Si David po, David looked at all of God's works sa kanya pong buhay. Isa sa mga ito ay ang pagliligtas ng Diyos sa mga nakalipas. Pagliligtas ng Diyos sa mga nakalipas. So, past deliverance sa kanyang buhay. Psalm 30. Babalik-balik tayo sa Psalm po ni David. Verse 1, sabi po dito, "Dadakilain kita, O Panginoon, sapagkat ako'y iyong iniahon." So, nangyari na ito. Iniahon at hindi hinayang ako'y pagtawanan ng aking mga kaaway. O Panginoon kong Diyos, humingi ako sa iyo ng saklolo at ako ay, anong ginawa sa kanya ng Panginoon? Pinagaling mo. Verse 3, "O Panginoon, kaluluwa ko'y iniahon mula sa Sheol." Iyong iningatan akong buhay upang huwag akong bumaba sa hukay. Ibig sabihin, So, dito makikita po natin ang expression po ng gratitude ni David dahil sa pagliligtas ng Diyos sa kanya, sa kanyang buhay mula sa bingit ng kamatayan. Isipin niyo, bingit ng kamatayan, pero hindi na yan ng Diyos, niligtas siya ng Diyos. At dahil dyan, siya po yung papasalamat. Verse 4, "Magsiawit kayo ng papuri sa Panginoon, kayong kanyang mga banal, at magpasalamat sa kanyang banal na pangalan, sapagkat ang kanyang galit ay sandali lamang at ang kanyang paglingap ay panghabang buhay." Maaring magtagal ng magdamag ang pag-iyak, ngunit sa kinaumagahan ay dumarating ang galak. Tungkol sa akin, sinabi ko sa panahon ng aking kasaganahan, hindi ako matitinag kailanman. Verse 7, "Sa pamagitan ng iyong paglingap," na kanyang naranasan, David, paglingap ng Panginoon, "ginawa mo matibay ang aking bundok, kinubli mo ang iyong mukha, ako ay natakot, ako'y dumating sa iyo, O Panginoon, at sa Panginoon ay nanawagan ako." Verse 9, "Anong pakinabang mayroon ang aking dugo?" Anong pakinabang ng kanya pong buhay? Kung ako'y bumabasa ako, ibig sabihin kung siya'y mamatay. Pupurihin ka ba ng alabok? Isasay-say ba nito ang iyong katapatan? Sabihin, ito po ang pagkilos sa kanya ng Diyos. Iniligtas siya mula sa bingit ng kamatayan. So, verse 12, "Upang luwalhatiin ka ng aking kaluluwa at huwag manahimik, O Panginoon kong Diyos." Ang sabi niya dyan, "Ako'y magpapasalamat sa iyo magpakailanman." So nakita natin sa mga nakalipas na pagliligtas ng Diyos.
ito po ay isa sa mga dahilan ng kanyang lubos na pagpapasalamat. At hindi lamang ito, kundi ang pagliligtas na kasagutan ng Diyos sa kanya pong panalangin. Nag-pray si David, hindi tinulungan siya ng Panginoon. Psalm 138 verse 1. Psalm 138 verse 1. Ang pagliligtas na kasagutan ng Diyos sa panalangin po ni David. Ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Panginoon. Verse 2. Ako yuyukod paharap sa iyong banal na templo at magpapasalamat sa iyong pangalan dahil sa iyong tapat na pag-ibig at katapatan sapagkat iyong pinadakila ang iyong salita sa iyong buong pangalan. Nang araw na ako'y tumawag, ay sinagot mo ako. Iyong pinatapang ako ng kalakasan ng aking kaluluwa. Nagawa po ba natin na pasalamatan ng Diyos? Dahil siya ay nakikinig sa ating mga panalangin. Nagawa po ba natin yan? O lagi lang tayo humiling sa Panginoon? Ang Diyos po ay nakikinig sa ating mga panalangin. Isa po yan sa mga dahilan bakit tayo dapat magpasalamat sa Panginoon. Hindi lamang pagliligtas sa nakalipas, kundi pang kasalukuyang presensya ng Diyos. Point B. Yung una, pagliligtas ng Diyos sa nakalipas. Pangalawa, pangkasalukuyang presensya ng Diyos. Psalm 28, verse 7. Ang Panginoon ang aking lakas at aking kalasag. Sa Kanya ang aking puso ay nagtitiwala, kaya't ako'y natutulungan. At ang aking puso ay nagagalak, at sa pamamagitan ng aking awit ako sa Kanya'y nagpapasalamat. Sa context po ng awit na ito, sinasalaysay po ni David na kahit sa gitna ng kapigatian, ang pagtitiwala niya sa Diyos ang mas lalong tumutulak sa kanyang pasalamatan ng Diyos. Ito po yung pangkasalukuyan. So minsan ang pinakalayunin ng Panginoon sa pagpapahintulot po sa atin ng mga pagsubok, trial sa buhay, ay para tayo ay magpasalamat sa Kanya. Isa po yan sa mga dahilan bakit pinapadaan tayo sa mga pagsubok. Para tayo ay magpuri sa Kanya at magpasalamat sa Kanya. Yung negative to response ng positive. Minsan ating mababasa sa iba't ibang bahagi ng Bible na ang layunin ng Diyos sa ating mga pagsubok sa buhay ay mga positibo. Napakaganda at perpektong nasa plano. Kung sabihin, kontrolado lahat ng Diyos. Na kung minsan minsan hindi natin maunawaan, hindi maabot ng ating pag-iisip. Bakit? Kasi pag-iisip ng Diyos yan Ay hirap abutin yung pag-iisip ng Diyos. Kaya't hindi natin na fully maunawaan bakit ang mga ito ay nangyayari sa ating buhay. Subalit, salamat sa Panginoon. Bakit? Kasi may Bible. At ito po ay malinaw na pinapahayag ang napakagandang layunin ng Diyos na kung ating pagtitiwalaan ng mga ito, hindi tayo maubusan ng salita ng pagpapasalamat sa Kanya. So, ibig sabihin sa kabila ng mga bagay na hindi natin maunawaan, pagtiwalaan po natin ng Diyos. Kasi later on, yan ang magiging dahilan ng ating pagpapasalamat sa Kanya. At panghuli po, hindi lamang sa kalipas, pangkasalukuyan, kundi pagkilos din ng Diyos sa hinaharap. Isa po ito sa dahilan bakit papasalamat si David. So Psalm 52 verses 7 to 9. I believe this will be the last na passage babasahin natin. So sabi po ni David, pagmasdan ninyo ang tao na hindi niya ginawang kanlungan ng Diyos, kundi nagtiwala sa kasaganahan ng kanyang mga kayamanan at nagpakalakas sa kanyang nasa. Verse 8, ngunit ako'y gaya ng sariwang punong kahoy ng olibo sa bahay ng Diyos. Nagtitiwala ako sa tapat na pag-ibig ng Diyos magpakailanman. Verse 9, ako'y magpapasalamat sa iyo magpakailanman sapagkat iyon ay iyong ginawa. Ito yung nakalipas ito, Yun ang ginawa ng Diyos. Pero ano ang sumunod dyan? At ako'y maghihintay. Future, I will wait. That indicates David's confidence, kanyang pananampalataya. Sabi niya, ako'y maghihintay sa iyong pangalan. Pangalan ng Diyos na tumutukoy sa kung sino siya, sa kanyang nature. Sapagkat ito'y mabuti sa harapan ng mga banal.
Nanalangin po si David ng may pasasalamat dahil sa kanyang sa future, dahil sa kanyang pag-anticipate ng tunay na pag-asa as he looks forward kung paano po kikilos ang Diyos sa kanyang buhay, sa kabila ng gumagawa ng mga masama laban sa kanya. At dito po ay nakita natin na nagpapasalamat po si David ng maaga. Di pa yan naranasan, pero nagpapasalamat si David ng maaga. Bakit? Kasi alam niya kikilos ang Diyos. Hindi lamang sa mga biyaya na kasalukuyan niyang natanggap, kundi maging sa mga bagay na gagawin pa lamang ng Diyos. Dahil lubos ang kanyang pagtitiwala sa Diyos na mahal siya ng Diyos. Siya'y kampante na ang Diyos po ay may mabuting plano para sa kanyang pong buhay. Naalala ko si yung sa orphanage, si George Mueller sa mga bata na wala namang pagkain. Tapos nagpray si George Mueller, sabi niya, Panginoon, maraming salamat po sa pagkain. Wala namang pagkain sa mesa pero nagpasalamat siya sa Panginoon. And then after na kanyang prayer, may kumatok. Then, nariyan ang provision ng Panginoon ng mga tinapay. Salamat sa Panginoon. Naalala niyo po ba, sabi po si Pablo, paulit-ulit po dito, pero isa sa mga malinaw na kalooban sa atin ng Diyos ay ang magpasalamat sa lahat ng bagay. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. At ito po ay ito po ay utos ng Diyos, At ito po ay active, sa lahat ng bagay pangyayari sa ating buhay. Pasalamatan natin ang Diyos dahil ito ay isa sa mga pinakamalinaw na kalooban ng Diyos, di ba? In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Pinakamalinaw na kalooban niya sa mga na kay Kristo. Ang tunay na pagpapasalamat sa Diyos ay mararanasan lamang ng mga na kay Kristo. Kaya't ang buhay pasalamat ay buhay din ng pagpapasakop sa kalooban niya. Kung tunay talaga tayong may pasalamat sa Panginoon, gratitude sa Panginoon, hindi lamang sa bibig, Naalala ko yung title kanina sa preaching, Hindi lamang sa bibig tayong papasalamat, kundi sa buhay natin. So, dumaranas ka ba ng kabigatan, kalungkutan, problema sa pamilya o ano pa man, nagtutulak sa'yo sa labis na kalungkutan, bakit hindi mo alalahanin ang mga pagliligtas, pagliligtas ng Diyos sa krus? Kung saan babalikan natin yung gospel, yung ebanghelyo, ng inako ni Jesus ang agupit ng parusa dahil sa ating mga kasalanan. Ang katotohanan ito po ay tutulak sa ating pasasalamat sa Kanya, pasalamat sa Diyos. Lalo ko yung sabi po ni Jerry Bridges sa kanyang mga books, preach the gospel to yourself daily, daily, so that you can thank God in everything. Maaari tayong maging mapagpasalamat sa mga material blessings galing sa tao, parang nagkataon lang dahil sa mga pangyayari na nagiging dahilan ng ating pagpapasalamat. Ngunit pagdating sa spiritual na realidad, ang pinaka nasa likod ng lahat ng ito, lahat ng pasalamat, dahil ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng mabuti. Lahat yan ay parte ng sovereignty ng Panginoon, control ng Diyos. Nagpasalamat ka sa tao, kapwa kapatiran, alam mo, pasalamat ka rin sa Panginoon kasi lahat ng bagay control niya. Siya ang pinaka nasa likod diyan ng mga blessing na ating natatanggap. Nawa ma-appreciate natin ang pagkilos at patuloy na pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Itaas natin ang Panginoon sa ating pasalamat at hindi ang ating mga sarili dahil siya'y karapat-dapat ng ating taus-pusong pasasalamat. Lalo ko yung sabi po ni Bob Jones Sr., when the fire of gratitude dies on the altar of man's heart, that man is well nigh hopeless. Dahil hindi natin ma-appreciate o mapasalamatan ang Diyos na kumikilos, tunay na kumikilos sa ating buhay. Kamusta ang ating buhay pasasalamat sa Diyos? Ito ba ay nakadepende lamang sa purong emosyon lamang o dahil din sa mga espiritual na katotohanan ayon sa Biblia? Nawa simulan na tapusin po natin ang panibagong taon na ito ng may buong kasiyahang pagpapasalamat sa Diyos dahil sa kung sino siya
at sa mga pagkilos niya sa ating pong buhay. Dahil ang biblikal na pasasalamat ay hindi lamang emosyonal, kundi spiritual. Tayo manalangin. Maraming salamat po, aming Diyos, sa paalala ng gratitude na naayon po sa Biblia. Tulungan niyo po kami as we respond to the Word of God. Habang tayo po ay nakapikit, tayo po ay magsitayong lahat. Ano po? At tayo po ay tumugon sa salita ng Diyos sa ating pong napakinggan. Ano ang pangungusap sa atin ng Panginoon? Paano ba tayo nagpapasalamat sa Kanya? Ano ba ang mga dahilan ng ating pagpapasalamat sa Kanya? Nawa ang ating pagpapasalamat ay nakasentro sa Diyos. At kung hindi po natin yan nagawa, gawin po natin, simulan po natin ang taon na ito ng may tamang perspective bilang mga mananampalataya sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Diyos. Siya ang sentro na ating pasasalamat. At dahil sa Kanyang mga ginawa, at Kanya pang mga gagawin sa ating pong buhay, isang stanza lang po ng awit at taling po natin si Pastor Robert para sa pangwakas na panalangin. Tayo po'y mag-pray, mga kapatid. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa araw na ito na nagbigay pansin kami sa napakahalagang paksa. Mahalaga para sa iyo, lalo na Panginoon, ang kami po'y maging mapagpasalamat. Ito po, Panginoon, ay nais mo sa iyo po mga anak. Inahanap mo ito sa mga pinakitaan mo ng biyaya. At salamat po sa reminder at blessing na ang aming pong pasasalamat ay dapat po nakatuon sa nakaugat sa kung sino ka. At Lord, napakasarap isipin na kung ikaw po ang sentro namin pagkapasalamat ay hindi pala kami maubusan ng dahilan para magpasalamat kasi laging merong pwede kaming ipagpasalamat dahil sa iyo, dahil sa iyong katangian. Salamat Lord na may mga example po na binanggit sa buhay ni Haring David, reminding us Lord na kung kami po'y sensitibo, kung tama ang aming puso, makikita namin ang pagkilos mo po sa buhay namin. Marami kaming dapat ipagpasalamat sa iyo, Panginoon. At salamat po. Panalangin namin na palawakin po ninyo ang aming pong at palalimin ang aming pong pananaw patungkol sa gratitude na habang tumatagal kami sa pananampalataya ay huwag kaming maging magtampo sa iyo. Huwag kami, Panginoong, hindi kumikilala sa iyong kabutihan sa amin. Lord, help us, Panginoon, to see your hand, but maging sa mga simpleng bagay sa buhay namin, Panginoon. Dalangin po namin na ang aming pong bigyan mo kami ng mga mata upang makita namin ang mga bagay na dapat po namin pagpasalamat sa iyo. Thank you, Lord. Kayo po talaga ay karapat-dapat sa aming pasasalamat sapagkat kayo po ay dakilang Diyos na gumagawa sa buhay namin. We pray, Lord, as we look ahead dito po sa taon na ito and even this coming week na babalik na po sa trabaho, babalik na po sa normal routine ng buhay, maging sa pagpasok sa paralan. Ang iba, dalangin namin na tulungan mo kami maging tapat sa iyo, Panginoon. Baunin namin ang mga natutunan namin over the break, sa church, through the Word of God. Natutunan namin sa kantata, sa preaching sa araw na yun. Marami pang iba. Panalangin namin, Panginoon, na maging maliwanag kaming patotoo para sa Panginoong Jesus sa kung saan man kami mo nilagay ngayon, maging sa amin po mga pamilya.
We pray, Lord, sa opportunity to share the Word of God this afternoon. Panalangin po namin na bigyan mo kami ng courage, bigyan mo kami, Panginoon, ng compassion sa mga taong wala pa sa iyo. At we pray, lead us, Panginoon, sa mga tao na handa na pong manampalataya sa inyo. We commit to you ang aming pong mga sarili at naalala po namin si Mary Josie and Sister Lawrence, maging si Hope, kayo po patuloy na tumulong sa kanilang kalagayan. Ganon din, Lord, kami po ay nalulungkot sa pagkawala po ng kapatid ni Ate Emma. Dalangin po namin ang inyong kaaliwan sa kanila, sa mga naulila. At panalangin namin na maging ang bagay na ito, Lord, ay magkaroon po ng pagkakataon para po mapaisip po ang mga mahal sa buhay nila Ate Emma tungkol sa kanilang magiging kalagayan matapos po ang buhay na ito. Nawa magkaroon po ng pagbubukas ng mga puso at oportunidad na may bahagi po ang salita ng Diyos. Salamat, Lord, at ingatan niyo po kami. Ito po ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Magandang hapon.